So, kamusta na mga idol? Kai Sotto update tayo ngayon. Kai Sotto, inaabangan na nga po ngayong araw ang pagdating sa kupunan ng Yokohama. And well guys, na-disappoint tayo nung nakaraan dahil nga may mga update na naglabasan na magkakaroon na ng unang game si Kai Sotto. Debut game nga dito sa Yokohama noong December 16 and 17. Sadly, hindi po yun natuloy dahil nga po inaayos pa yung ilang mga papers sa paglipat nga po ni Kai Sotto sa kupunan ng Yokohama. At ngayong araw pa lamang po ang kumpirmasyon na darating si Kai Sotto sa kupunan ng Yokohama, and we are expecting magkakaroon na nga po ng first day of practice si Kai Sotto kasama po ang team ng Yokohama. So nakita nyo naman, natagal nang hindi nakakapaglaro si Kai Sotto at puro practice na lamang po sa 5v5 ang kanyang pansamantalang ginagawa, and so far so good. Nakita nyo at ayon na rin po sa ating mga sources ay maganda ang pangangatawan at kondisyon ng ating pambato na si Kai Sotto ngayon. May mga nagsasabi ito na nga yung last dyan si Kai Sotto para magpakitang gilas dito nga po sa bilig sa kupunan ng Yokohama. Do alam naman natin nakakalungkot yung pagbitaw nga po ng Hiroshima Dragonflies dito kay Kai Sotto, pero it doesn't mean naman na tapos na ang dream ni Kai Sotto na makapasok or makapaglaro sa NBA. Nagsisimula pa lang po ang ating bata at talagang dapat natin siyang suportahan. Ngayon po darating si Kai Sotto sa kupunan ng Yokohama. Aayusin yung mga papers, pipirma ng trade contract dito nga po sa sinatawag natin na loan agreement. So ang sinasabi natin dito, posible din magtagal ang loan agreement na ito kay Kai Sotto, at kapag maganda ang performance na pinakita ni Kai Sotto ay posibleng kuhanin siya ng mas matagalang kontrata dito nga po sa Yokohama. At nakita nyo ang Yokohama kulang na kulang po sa matatangkad na player. So napaka-advantage talaga ni Kai Sotto dito sa Yokohama. So bakit po Yokohama ang napili? Madami naman dyan mga teams na matataas ang rankings kung ikukumpara dito nga sa Yokohama. Sa Yokohama po kasi maganda ang training nila na itinuturo sa mga player, especially yung head coach nga po ng Yokohama. And so far nakita nyo, may mga personal trainer din sila na ibinibigay sa mga players, especially kapag ka-import tulad ng ating pambato na si Kai Sotto. So yung pagkakataon na ito ay hindi na po sinayang pa ng agent ng Kai Sotto na Wasserman para training na rin sa ating pambato na si Kai Sotto. Ina-expect din natin after nga po ni Kai Sotto dito sa Yokohama ay paghahandaan na ni Kai Sotto yung nalalapit nga po na Olympic qualifying tournament, which is mangyayari nga po by 2024. So ang mangyayari dito parang practice na lamang ang mangyayari sa Yokohama. So sa Yokohama may mga nagtatambay din na mga NBA scout o mga kilalang team na mga head coaches, which is nagkakaroon sila ng prospect na kumuha ng mga player galing sa Yokohama. Well guys, marami pa tayong kaganapan and please dyan lang po kayo and pakisuporta naman po sa ating YouTube channel for more Kai Sotto updates.